Trevor, asawa kita, hindi mo katulong. Ang iyong gawain ay ang maging CEO ng Alpire Corp at pangasiwaan mo ito ng maayos para sa akin. Mahal, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Nakita ko ang alikabok sa sapatos mo. Naramdaman ko ang labis na sama ng loob. Sobrang lambot mo ngayon. Ano ba talaga ang gusto mo? Mahal, Ano? hindi pa ako nakakasakay sa pribadong helicopter. Loko. Ang akin ay iyo. Sa totoo lang, ililipat ko na lang sa pangalan mo. Ituring mo na lang na maagang regalo. Talaga? Siyempre, Mahal, napakabuti mo sa akin. Mahal, kailan mo ako dadalhin sa bahay? Gusto ko ng nararapat na lugar sa tabi mo. Mahal, huwag mong madaliin. Kailangan ko ng kaunting panahon. Kakabili ko lang ng helicopter. Maglakbay tayo minsan. Isang helicopter? Talaga? Mahal? Maaari ba akong makatingin dito? Huwag ka lang tumingin. Kung magpapasaya ito sa'yo, maaari kong ibigay ito. Talaga? Mahal? Mahal kita. Ang bag na ito ay nagkakahalaga ng 5 million. Ito ay para sa iyo. Mahal, ngayong gabi, paglingkuran kita ng maayos. Yael, inanyayahan ako ni G. Melton sa Salusalo. Kulang tayo sa oras. Pumunta ka ng tuwiran sa helipad. Bigyan ng bagong tungkulin ang tauhan. Sakay tayo sa helicopter. Tungkol sa mga regalo ni G. Melton. Sabihin sa isang tao na dalhin sa helipad. Si. Gumastos si Trevor ng 5 million. Nagtataka ako kung ano ang kanyang binili. Taasan mo ang limitasyon sa kanyang supplementary card. Para sa anumang kaso. Miss Sloan, hindi ba ikaw masyadong mabait kay G. Latham? Yael, ganyan ka na naman? Alam kong hindi mo masyadong gusto si Trevor. Pero iniligtas niya ang aking buhay. Huwag lagi maging mahigpit sa kanya. Opo, Miss Sloan. Lahat ng ito ay salamat kay Faye. Faye, Hermes ba ang iyong bag? Ang mahal nito. Bigay ng asawa ko. 5 million ang halaga. $5 million? Diyos ko, 11 milyon? Faye, napakabuti ng asawa mo. Ito ay wala lang. Ang aking asawa ay nagbigay din sa akin ng pribadong helicopter. Diyos ko! Isang helicopter? Totoo ba iyan? Naku, Faye, ang galing ng asawa mo? Siyempre, totoo iyan. Ang aking asawa ay ang CEO ng Alpire Corp. Ang isang helicopter ay wala lang sa kanya. Bakit ka bumubusina? Akala mo kung sino ka dahil may kotse ka? Huwag kang mayabang. Hindi mo ba nakikita na nandito si Faye? Bulag ka ba? Alam mo ba kung sino ang asawa ni Faye? Kaya niyang durugin ka ng isang daliri lang. Miss Sloan, kakausapin ko sila. Yael, huwag mo nang pakialaman sila. Ang salo-salo ni G. Melton ang nauuna. Umikot na lang kayo sa kanila. Opo, Miss Sloan. Sino sa palagay niya siya? Isang sirasirang kotse lang yan. Kalimutan mo na. Huwag mong babaan ang sarili mo sa antas nila. Tara na. Dadalhin ko kayo para masilayan ang pribadong helicopter ko. Tara na. Miss Sloan, narito na tayo. Tingnan mo, pribadong helicopter yan. Bigay ng asawa ko. Ano itsura? Kahanga-hanga, di ba? Faye, ito ay tiyak na napakamahal. Diyos ko! Ito ay tunay na helicopter. Napakalaki at napakaangas. Oo, Faye. Kailangan mo kaming isama para kumuha ng litrato. Hindi ko inakailang mahahawakan ko ang pribadong helicopter. Oh, Faye, sama ka sa isang ikot. Walang problema. Dadalhin ko kayo sa biyahe. Kaya ang maranasan ninyo, ang pakiramdam ng mataas na lipunan. Paumanhin. Pribadong lupain. Manatili sa likod. Bulag ka? Helicopter na yan, bigay ng asawa ko. Anong karapatan mong pigilan ako? Paumanhin. Walang abiso. Anong abiso? Si Faye ay asawa ng CEO ng Alpire Corp. Ikaw, isang simpleng gwardiya, humaharang sa amin? Kapal ng mukha mo. Eksakto. Umalis ka. Bulag kang be? Stud. Umalis ka sa daanan ni Faye.
Umalis ka diyan! Tigil. Sino ka para sumakay sa helicopter ko? Ikaw ba ito? Lauren, ang mamahalin ng relos mo. Intern ka lang. Ganon kayaman ang pamilya mo? Huwag kang aalis. Sabihin mo sa akin, saan mo nakuha ang pera? Huwag mong sabihin sa akin na sugar baby ka. Napansin ko, sinusundo ka ng mamahaling sasakyan araw-araw. Faye, bantayan mo ang pananalita mo. Kotse yan ng tatay ko. Tatay mo? Sino maniniwala diyan? Kung may pera talaga tatay mo, magi-intern ka pa kaya? Sa tingin ko, sugar daddy lang ang nakuha mo. Tigilan mo ang pagpapanggap. Akala ko kung sino ng importanteng tao. Ex-intern pala. Oo, Lawrence Sloan. Yung intern na inalagaan ng matandang lalaki. Tapos natanggal dahil sa masamang asal. Mukhang hindi ka pa iniwan ng sugar daddy mo. Kailan kaya ang turn ko para magsaya kasama mo? Ilang taon na ang nakalipas. At nagsasatsat ka pa rin. Binabalaan kita. Iligal ang pagpapakalat ng chismis. Kung ipagpapatuloy mo ito, tatawag ako ng pulis at ipapahuli kayong lahat. Anong ginagawa mo? Kay Faye ang helicopter na ito. Sino ka ba para sumakay? Helicopter mo? Faye. Sinasabi mong sa iyo ang helicopter na ito? Siyempre. Regalo ito ng asawa ko. Ano ang problema? Nainggit ka? Faye. Dahil sinasabi mong iyo ang helicopter na ito, dapat alam mo. Ang tail number, di ba? Tail. Tail number? Siyempre alam ko ito. Ho? Kung gayon, sabihin mo kung ano ito. Tingnan natin kung talagang alam mo. B7. 7. B7788. Tama yan. Ito ay B7788. Talagang alam ni Faye ang aking tail number. Baka dahil kay Trevor? Tangga, ano ba ang mahirap doon? Asawa kita. Ang akin ay iyo. Sa totoo lang, maaari ko lang itong ilipat sa iyong pangalan. Itsuring mo ito bilang iyong regalo sa kaarawan sa loob ng 3 araw. Sige. Ngayon, alam mo na kung kaninong helicopter ito. Kung matalino ka, umalis ka na lang. Huwag kang magpakatanga dito. Miss Sloan, talagang iyo ang helicopter? Huwag mo kaming ipasok sa problema. Nagkakahalaga ito ng 100 million. Kung imbestigahan nila, makukulong tayo habang buhay. Miss Sloan, kahit mataas ang presyo, mapanganib ang deal na ito. Hindi namin tatanggapin. Huwag kayong magpanic, bagamat hindi ko alam kung paano niya nalaman ang tail number. Masisiguro ko sa inyo, talagang akin ang helicopter na ito. Yael. Heto, ito ang email ko sa Gulfstream tungkol sa pagbili ng eroplano. Nagpadala na ako ng tao para pilitin ng mga autoridad. Kunin ang record ng pagmamay-ari. Patunayang akin ito. Pagdating ng panahon, paaalisin ko ang sinumang nag-aangkin ng sasakyang panghimpapawid ko at pananagutin sa legal na paraan. Lauren, ang galing mo talagang umarte ha? Pagdating ng mga record ng pagmamay-ari, tingnan natin kung makangiti ka pa. Isang grupo kayo ng mga tanga. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mabuti. Hindi mo ba makita na siya'y isang ganap na impostor? At magnanakaw? Gusto lang niyang nakawin ang helicopter ko. Tama. Tingnan mo ang kanyang damit. Wala man lang tatak ng brand. Maliwanag na mumurahing kalakal lang yan. Hindi tulad ni Faye. Suot niya ang pinakabagong Chanel at mamahaling alahas. Hawak niya ang isang 5 million. Hermes bag. Ang isang katulad niya, malamang hindi kayang bumili ng laruan na helicopter. Lalo na ang tunay. Nakakatawa lang yan. Tama. Hindi lahat ay maaaring magmay-ari ng pribadong helicopter. Tanging isang asawa ng CEO tulad ni Faye ang karapat-dapat sa ganyang bagay. Naloko kayong lahat niya. Isang grupo ng probinsyano, hindi pa kayo nakakita ng mundo. Sinong probinsyano? Malinaw naman. Ang mga damit ni Jeng, Sloan, ay dekalidad na pasadyang piraso. Mula sa nangungunang taga-disenyo, Liora Atelier.
Pinagkakamalan ninyo itong mumurahing kalakal sa ganyang antas ng panlasa? Karapat dapat ka ba sa pribadong helicopter? Bakit kaya ang kuwintas na iyon ay mukhang kaparehong-kapareho ng nawawala sa aking aparador? Mahal, nakita mo ba ang aking gintong kuwintas? Hindi ko ito makita kahit saan. Naiwala mo ba? Baka lumitaw ito sa ilang araw. Tara na. Oras na sa agahan. Tara na. Trevor, I'll know if you betrayed me. Ipaparamdam ko sa'yo kung ano talaga ang pagsisisi. HAG, Sloan, hindi namin matanggap ang deal mo. Masyadong mapanganib. Hindi namin kaya ang kahihinatnan. G. Sloan, narito si G. Reed. G. Reed, sabihin mo ng malinaw. Kung sino talaga ang may-ari ng helicopter na ito sa harap ng lahat. Ang helicopter na to ay pag-aari. Gang, Lark. Narinig mo ba yan, Lauren? Ano ang masasabi mo ngayon? Umalis ka na. Narinig mo ba yan? Umalis ka na. Magnanakaw na walang hiya. Eksakto. Bakit ka nandito pa? Gusto mo na naman magnakaw? Umalis ka na. Magnanakaw, umalis ka. Umalis ka na ngayon. Magnanakaw na walang hiya. Faye, ikaw ay isang empleyado sa marketing, Alpire Corp. Taunang sweldo mo, $100,000. Helicopter na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $100 million. Hindi mo kayang bilhin ito. Hindi mo alam to? Si Faye ay talagang ang asawa. Alpire Corp CEO. Kaya niyang bilhin lahat. Ang asawa ng punong ehekutibong opisyal ng Alpire Corp? Faye, sinasabi mo bang si Trevor ang iyong asawa? Tama. Trevor Latham. Punong ehekutibo ng Alpire Corp. Asawa ko. Trevor. Kaya talagang ipinagkanulo mo ako. Sige, kung gayon, tatawagan ko siya ngayon din. At tingnan kung maglakas loob siyang sabihing asawa ka niya. Teka. Bakit may numero ka niya? Seryoso ka ba, Lauren? Talaga bang inakyat mo ang aking asawa? At ginagamit mo ang larawan ninyong dalawa bilang wallpaper mo? Walang hiya kang kabit! Ikaw. Miss Sloan. Nakakadiri. Alam kong hindi ka mabuti. Malandi ka na noon pa noong intern ka pa lamang. Ngayon ay nangangakit ka talaga ng asawa ni Faye. Talagang walang hiya, manamit ka ng maayos. Ngunit isa ka lamang hamak na puta. At carried ang nagnanakaw ng lalaki ng iba. Nakakaawa. Kaya pala ang yabang mo kanina. Kaya pala, inakit mo ang lalaki. Anong pakiramdam? Sa amin. Carida, nakakaawa ka. Nakakaawa. Mahal. Oh? May mga nagsasalita sa likuran ko. Sinasabi nila, umaasa ako sa'yo. Gusto kong patunayan ang sarili ko. Sa totoo lang, naghahanap ako ng personal na katulong. Ikaw ay tinanggap na. Talaga? Mahal ikaw. Magtatrabaho ako ng husto. Ito ay medyo mabuti. Trevor, oo? Matagal ka nang nagtatrabaho ng husto. Mahal. Oh? Bukas pa rin ang posisyon ng CEO sa Alpire Corp, tama ba? Gusto kong subukan ito. Sige, Mahal, ang galing mo. Hindi kita bibiguin. Trevor, binigyan kita ng pera, katayuan, at dignidad. Ganito ka gumanti? Kung hindi mo ito pinapahalagahan, huwag mo akong sisihin sa pagkuha ng lahat mula sa iyo. Ano ngayon? Wala ka nang masabi ngayong nailantad kita. Nag-iisip ka ba kung paano magsumbong sa asawa ko? Faye. Malapit mo ng pagsisihan ito. Pagsisisi? Ikinalulungkot kong hindi pinunit yung nakakaakit na mukha. Sige, magsumbong ka sa akin. Tingnan natin kung kanino siya maniniwala. Miss Sloan. Miss Sloan,
Na-kolekta ko ng regalo para kay Mr. Melton. Kaya ng hiniling mo. Ito, ang walang katulad. Porcelain na banga mula pa noong 1600s. Napakabihira nito. At walang katumbas na halaga. Ito ay original na pintura ni G. Elias Corbin noong huling taon niya. Malakas at puno ng buhay. Ang estilo ng pagpipinta. Bihira itong makita sa auction house. May ilang inukit na jade at isang set ng sinaunang teksto. Ito ay dapat maging bihirang kayamanan para kay Mr. Melton. Tugon ba sa pangangailangan mo? Magaling. Collector si Mr. Melton. Tiyak na magugustuhan niya ang mga regalong ito. Magpatuloy ka. Magpanggap ka pa. Lauren, hindi mo lang niligawan ang asawa ko. Ngayon nagdadala ka pa ng basura. At nagpapanggap na mayaman? Akala mo ba kung sino ka na? Parang... Mahilig kang magpanggap, ha? Ikaw, Umalis ka. Anong ginagawa mo? Panoorin mong punitin ko ang kalat na ito. Original ang pinturang yan. Tingnan natin kung paano mo ipagpapatuloy ang pagpapanggap mo ngayon. ito. Ang tatak na ito. At ang kay G. Corbin. Natatanging estilo ng pagpipinta. Ito ang tunay. Ang isang auction house ay magbebenta nito ng higit sa 10 milyong dolyar. Ngayon alam mo na? Sayang. Huli na. Hunayanganin mang mus. Faye, sumakay ka na ba sa helicopter? Mahal, ako lang ba ang minamahal mo? Paano kung ang iba mong babae ay makialam sa akin? Babe, wala akong ibang babae. Sino ang nakialam sa iyo? Malapit lang ako. Ako ang bahala sa kanila para sa iyo. Narinig mo ba iyon, Lauren? Papunta ng asawa ko para asikasuhin ka. Ano kung totoo ang painting? Paano niya nagawang bilhin ang napakamahal na painting? Nakaw niyo siguro ang pera ng asawa ko. Para bilhin ito para sa ibang lalaki. Ninakaw mo ang asawa ko at hinamon mo pa ako. Lauren, magbabayad ka para dito. Mas mabuting ibaba mo iyan. Yan ay isang bihirang antigong ibibigay ko kay Mr. Melton. Kung mabasag mo iyan, hindi mo matatagalan ng responsibilidad. Responsibilidad? Gusto kong makita kung anong responsibilidad ang kailangan kong pasanin. Nasira na. Basagin mo. Basagin mo lahat ng binili niya gamit ang pera ng asawa ko. Titingnan ko kung ano ang magagawa nito sa akin. Ako na. Hoy, tigil mo yan. Huwag kang magmadali. Mamaya kita asikasuhin. Tigil mo yan. Tigil mo yan. Nababaliw na ba kayong lahat? Mamamatay na siya. Tabi. Nasa helipad ako. Binibigyan kita ng 10 minuto para makapagpadala ng mga tao dito. Tumatawag ka para sa mga tao? Tinatawagan mo ba ang lahat ng matatandang lalaking nakarelasyon mo? Para pumunta dito at ipagtanggol ka? Tumawag ka kahit kanino. Kahit ang presidente ay hindi ka na matutulungan ngayon. Lauren, walang hiya na puta ka. Isang pokpok na sumisira ng pamilya. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mong magkaroon ng kahihiyan? Mukhang isang tuksadora rin ng nanay mo para mapalaki ang isang puta na tulad mo. Kung sasabihin mo pa ang isang salita, bubunutin ko ang dila mo. Put, ng ina mo. Sinampal mo ako? Binibine. Pigilan niyo siya. Papaniwalain niyo siyang humingi ng tawad sa akin ng nakaluhod. Ngayon, Ano ang gusto mong gawin? Narinig mo ba iyon? Sinabi ni Faye na lumuhod. Tigil ang pagpapakasuperior. Lumuhod ka! Bitawan si Miss Sloan. Mga put, ng ina. Pakawalan siya. ano ang pakiramdam, Lauren? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Masarap ba ang pakiramdam? Na lumuhod sa aking paanan? Hey! Putang ina mo. Dumura ka sa akin? Binibini ho ba rin ninyo ang kanyang damit at itapon siya sa kalye? Ipakita sa mundo kung anong klaseng basura ang babaeng mananira ng pamilyang ito. Bitiw, Huwag kang kikilos.
Bitew. Mga put ng ina. Huwag kumilos! Bitiw. Tumigil kayo. Tumigil kayo. Anong ginagawa niyo? Tigil mo yan. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Mahal, narito ka na sa wakas. Ang tagal kitang hinintay. Babe, ano ang nangyayari? Ano ang nangyari sa away? Nasaktan ka ba? Mahal, ayos lang ako. Tulad ng sinabi ko kanina, may nanggugulo sa akin. Kaya binigyan namin siya ng maliit na aral. Buti na lang at okay ka. Ginoong Latham, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Ako si Kira Byrne, matalik na kaibigan ni Faye. Napakaswerte kung sa wakas ay nakilala ka ngayon. Ginoong Latham, kamusta? Ako si Emerald. Madalas kong marinig na pinag-uusapan ka ni Faye. Sabi niya, may karisma ka at magaling. Ngayong nakita na kita. Mas kaakit-akit ka pa kaysa sa narinig ko. Ako si Edward Sharp. Matagal na kitang hinahangaan. Talagang umuunlad ang Alpire Corp sa ilalim ng iyong pamumuno. Dahil kaibigan niyo si Faye, kaibigan ko rin kayo. Pagbalik ninyo, tataas ang posisyon at suweldo niyo. Salamat, G. Latham. Ginong Latham, parang Diyos ka sa amin. Samayan? Faye, napakaswerte mo na magkaroon ng asawang tulad ni Ginoong Latham na hindi lamang gwapo at magaling, kundi mapagbigay pa. Pamilyar na pamilyar ang figurang yun. Ang babaeng ito ay kalaguyo ni Trevor. Paano kung magkunwaring biktima siya at maawa si Trevor sa kanya? Giliw, nakipag-away sa akin ang babaeng baliw. Sinubukan niyang nakawin ang helicopter ko. Oo, walang hiya lang siyang kalaguyo. Tama po, Ginoong Latham. Hindi lang niyo sinampal at niluhaan si Faye. Sinira rin niya ang painting at mga antigong ibibigay sana ni Faye sa inyo. Gino Latham, yung gwapong lalaki rin. Sinubukan niya kaming saktan kanina, pero pinigilan namin siya agad doon mismo. Masyadong mabait si Faye. Palalayasin na sana niya sila. Pero pagkatapos, lalo pa silang ng insulto kay Faye, yan ay... Sige. Mabuti. Gaano ka ba't sinampal niya ang aking babae, Faye? Masyado kang mabait. Mabuti si Faye, pinalampas ka niya. Hindi ako magiging ganyan. Ang paghamak sa aking babae, ay parang pagsampal sa akin sa mukha. Ipapakita ko sa inyo ang kaya kong gawin. Trevor. Ano ba talaga ang kaya mong gawin? Sige nga, ipakita mo sa akin. Ikaw. Paano naging ikaw ito? Tatay, gusto kong ipagpatuloy ang aking internship. Ayaw ko pang pamunuan ng kumpanya. Masyadong mabigat ang pressure. Sige. Gawin mo ang gusto mo. Ang aking prinsesa ay maaaring gawin ang anumang gusto niya. Salamat, tatay. Iyon ang chairman ng Alpar Corp. Si Lauren ba talaga ang kanyang anak? Okay lang ako. Medyo mabilis kasi ako sa e-bike ko kaya na-aksidente. Hindi ba yan si Lauren? Swerte ni Miss Sloan. Itinulak siya ng lalaking iyon sa panahon ng aksidente. Pero siya mismo ang napahagis palabas ng daan. Nasa ICU siya. Lumalaban sa buhay. Tagapagligtas niya nasa ICU. At hindi pa siya nagigising. Ikaw ay... Natutuwa ako nagising ka na. Okay ka na ngayon. Mag-ingat. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Lauren, pwede ako magpaliwanag. Magpaliwanag? Ano pa ang dapat ipaliwanag, Trevor? Dahil minsan nang iniligtas mo ako. Binigyan kita ng kahit anong gusto mo, tuwing kasama kita. At ito ang kabayaran mo sa akin? Talagang isa kang ganap na J. Go. Lauren, si Mr. Latham ang CEO ng Alpire Corp. Paano ka nangahas? Isang walang kwentang mestisa. Nakausapin siya ng ganyan? Pagod ka na ba sa buhay? Mestisa? Trevor, sabihin mo sa kanila kung sino ang tunay na mestisa. Tapos na. Tapos na ang lahat. Lauren, puta ka. Nangaakit ka sa kanya sa harap mismo ko? Gagapangin ko ang mukha mo
Ako. Mahal. Mahal, anong ginagawa mo? Tumigil ka. Mahal. Sinampal mo ako? Sinampal mo ako dahil sa putang ito? Trevor. Ngayon ka natatakot? Mahal. Mahal. Pasensya na. Patawarin mo ako. Pakiusap. Asawa mo naman ako. Pagkat Giliw. Ano? Ano ang sinabi mo? Asawa mo siya? Kung asawa mo siya, ano ako? Oji, Latham, hindi ba asawa mo si Faye? Nagkamali ka ba? Giliw. Giliw, magsalita ka naman. Kalunyang walang hiya lang siya. Ako ang asawa mo. Binigyan mo ako ng kwintas. 5 milyon na bag. At helicopter, nakalimutan mo na? Bilisan mo! Sabihin sa lahat na kalunyang walang hiya siya. tumahimik ka. Papatayin mo ako. Irog, pasensya na. Dahil sa pagkakataong iniligtas ko ang buhay mo, pakiusap, patawarin mo na ako ngayon. Alam mo, ayoko nang niloloko. Irog, pasensya na talaga. Kasalanan ko. Nabulag lang ako. Ako, iniligtas kita noon, di ba? Pakiusap, patawarin mo na ako ngayon. Ngayon lang. Trevor, nababaliw ka ba? Trevor, CEO ka na Alpire Corp. Kalaguyo lang siya. Paano ka makakaluhod sa kanya? Tumayo ka. Ano ang nangyayari dito? Asawa ni Mr. Latham si Lauren? Si Faye. Kalaguyo si Faye? Kalaguyo? Ano kung ako ang kalaguyo? Ako ang unang minahal ni Trevor. May gusto siya sa akin noong kolehiyo pa siya. Ako lang ang minamahal niya. Lauren, ang hindi minamahal ang siyang kalaguyo. Ano ang silbi ng pagiging Mrs. Latham mo? Nairita na siguro si Trevor sa'yo. Oh, Lauren, nung intern ka pa, naglulukuhan lang sa mga matatandang lalaki. Sigurado akong may daladala ka ng iba't ibang maruruming sakit na yon. Dapat iniisip ni Mr. Latham na marumi ka at ayaw kanyang hawakan. Eksakto, si Faye ang tunay na minamahal ni Mr. Latham. Kung hindi, paano siya magiging napakabait sa kanya? Binigyan niya ito ng 3 bilyong Hermes bag at pribadong helicopter. Talagang walang hiya ang ilang tao. Tigilan mo ang pag-agaw sa posisyon. Kung matalino ka, ibibigay mo ang titulong Mrs. Latham ngayon din. Si Trevor ang CEO ng Alpire Corp. Diborsyado man o hindi, mas mataas siya ng ilang antas kaysa sinumang lalaking nakilala ko. Kapag wala na si Lauren, lahat ng ito ay magiging akin. Heto, 500,000 sakad na ito. Maging matino ka, diborsiyuhan mo si Trevor. At mawala ng tuluyan. Kung hindi, sisiguraduhin ni na Trevor. At ako, na hindi ka mabubuhay sa Alpino. Trevor, yan din ba ang iniisip mo? Hindi. Pipiliin kong mamatay kaysa diborsiyuhan ka. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko ito. Sinta, patawarin mo ako. Trevor, tumayo ka. Ikaw ang CEO ng Alpire Corp. Bakit ka nagmamakaawa sa babaeng ito? Sa anong dahilan? Ang titulo bilang CEO, bawat sentimo na mayroon siya, ibinigay sa kanya ni Miss Sloan. Narito si Mr. Moore. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Miss Sloan. Malinaw na pinapaboran ni Miss Sloan si Mr. Latham. Pinapunta pa niya ang isang tao para ipagtanggol siya matapos siyang apihin. Ngayon ay makikita natin kung gaano kayabang si Lauren. Malinaw na narito si Mr. Moore para tulungan sina Faye at Mr. Latham. Mr. Moore, tama ang pagdating mo sa oras. Kailangan mong ipaglaban kami. Ang loko-lokong ito ay hindi karapat-dapat kay Trevor. Tingnan mo, sinira niya ang mga regalo na maingat niyang inihanda para kay Miss Sloan. At gayon pa man, si Trevor, na mabait at madamdamin,
Hindi siya nagreklamo tungkol sa kanya, pero pinilit niya siyang lumuhod. Tama, Mr. Moore. May masamang record siya sa kumpanya. At siya ay tinanggal sa trabaho. Oo, ang babaeng tulad niya ay hindi karapat-dapat kay Mr. Latham. Oh, tama ka. Lauren, si Mr. Moore ay kumakatawan sa chairwoman ng Alpier Corp. Mas mabuti para sa iyo na makipaghiwalay kay Trevor. Kunin mo ang pera at maglaho ka. Baka pakiusapan ko pa si Mr. Moore na patawarin ka. Kung hindi, kapag kumilos na siya, mapapahiya ka sa publiko at itatapon ka sa labas ng Alpino. Talaga? Anong nakakatawa? Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba alam na paalisin ka na sa Alpino? Gusto kong makita kung sino talaga ang mapapaalis. Ikaw? Sino pa? Faye, tumahimik ka na. Pwede ba? Trevor, nandito si Ginoong Moore para suportahan tayo. Sino ba sa palagay niya si Lauren? Walang kakampi o koneksyon. Bakit ka natatakot sa kanya? Faye, tumahimik ka. Alam mo bang sinira mo ako? Sinira ka? Trevor, nawala na ba sa isip mo? Nasa atin ang kalamangan ngayon. Ginoong Moore. Ginoong Moore. Binibining Sloan. Binibining Sloan. Binibining Sloan. Binibining Sloan. Paumanhin, Miss Sloan. Trapiko kaya nahuli. Nakipag-ugnayan ako kay Mr. Melton at inayos ang pulong. Sakto ang pagdating mo. Kung hindi ko sana nakita ang tunay na kulay ng asawa ko. Nalaman kung gaano kalaki ang grupo ng mga walang hiya at lipas na kinukupkop ng kumpanya. Ikaw, imposible ito. Paano ka naging chairwoman? Lauren, puta ka. Gumamit ka siguro ng masamang paraan para linlangin si Mr. Moore. Trevor, magsalita ka naman. Paano siya naging chairwoman? Lucas, Opo, Miss Sloan. mukhang hindi pa marunong magsalita ng maayos si Miss Lark. Ipakita mo sa kanya kung paano siya dapat magsalita sa akin. Sige, Miss Sloan. Anong ginagawa mo? Ano ba yan? Bitawan mo ako. Bitiw. Maari ka na bang magsalita ng maayos ngayon? Oo. Gagawin ko. Tumigil ka diyan. Walang aalis dito. Hindi. Ito ang katapusan. Ginang Sloan. Binibini. Patawad. Nagkamali kami. Talagang hindi namin alam na ikaw ang tagapangulo. Kung nalaman lang sana namin, hindi kami maglalakas loob. Maawa po kayo sa amin. Oo, Ginang Sloan. Kasalanan lahat ito ni Faye. Sinabi ng putang iyon. Nakabit ka lang. Kaya namin napaniwalaan ang kanyang kasinungalingan. Talagang alam naming nagkamali kami. Ginang Sloan, kakilakilabot na pagkakamali. Kasalanan ni Faye. Siya ang nag-utos sa amin. Oh, GNN. Sloan, nagkamali ako. Nagsalita ako nang walang pahintulot. Patawarin mo ako ngayon. Mahal, nagkamali rin ako. Hindi ko dapat sinungaling sa'yo. Trevor, ako ang bahala sa'yo mamaya. Yamang inamin ninyong lahat ang kasalanan ninyo. Magbayad para sa lahat ng nasira ninyo. Sige, magbabayad kami. Magbabayad kami. Oh, Nang, Sloan, magbigay ng presyo. Susubukan naming hanapin? Oh, Lucas, batay sa paunang pagtaya, ang kabuang halaga ng mga antigo at pinturang sinira ninyo ay umaabot sa $1 bilyong. $1 bilyong? Ano? Seryoso ka? Ay nako, tayo'y sawing palad na. 1 billion? Paano ito nangyari? Mga walang halagang basura lang yan. Ikaw ay nagsisikap na manggigil sa amin. Tumahimik ka. Ginang Sloan, kami ay mananagot. Ngunit, hindi mo kami pwedeng lokohin ng basta-basta.
kung kumalat ang balita tungkol sa iyong pangingikil sa iyong mga empleyado. Hindi maganda ang dating nito. Eksakto. Sino ang nakakaalam kung talagang ganun kataas ang halaga nila? Sa ating pagkakaalam, peke na talaga yan mula pa sa simula. Oo. Lauren, ang pagiging tagapangulo ay hindi karapatang mangikil sa amin. Lucas, Opo, Ginang Sloan. Isang orihinal na likhang sining. 350 million na antigong klorera na nagkakahalaga ng 230 million mga eskulturang jade. Ang sinaunang manuskrito ay nagkakahalaga ng 1.007 billion. Pinagbilog na ni Ginang Sloan ang numero para sa inyo. May duda ka pa ba? Veripikahin mo ito sa iyong sarili. Geng, Sloan, 1 billion? Kumikita ako ng talan 8,000 buwan-buwan. Hindi ko kailanman mababayaran yon, kahit sa 10 habang buhay. Geng, Sloan, pakiusap. Maawa po kayo. Walang kuwenta ang luging ito. Sa taong mayaman tulad ninyo. Opo, Gning. Sloan, nagkamali kami, talaga po. Patawarin ninyo kami ngayong minsan na ito. Nakikiusap ako sa inyo. Jiang Neng, Sloan. Sa inyo, maliit lang ito. Pero para sa amin, lahat na ito. Eksakto, gengeng, Sloan. Mas mataas kayo kaysa rito. Ang taong kasing tayog ninyo ay tiyak na magwawalang bahala rito. Lalo na nangungutang kami. kung di kayo makabayad, magdusa kayo sa bilangguan. Ang sadyang pagsira ng ari-arian sa ganitong kalaking sukat ay sapat para ikulong kayo habang buhay. Lucas, tawag pulis. Si. Pakiusap, wag. Ayaw namin makulong. Pakiusap, wag ninyo gawin ito. Hindi ako pwedeng magdusa sa bilangguan. Miss, siya ang may kasalanan. Kasalanan lahat ito ni Faye. Nagsinungaling siya sa amin at sinabing kabit kayo. Siya ang pumunit sa mga painting at bumasag ng banga. Ginamit lang nila kami. Hindi ito kasalanan namin. Oo po, Giangeng, Sloan. Siya ang pumiling maging kabit at manin lang kay G. Latham. Nauto kami niya. Kung may dapat magbayad o makulong, dapat siya. Hindi kami. Tama. Inuto sa amin ni Faye na gawin iyon. Sinabi niya sa amin na sirain ang lahat. Dapat siyang magbayad para rito? Si Trevor. Trevor, magsalita ka. Makiusap ka kay Miss Sloan. Nakikiusap ako. Ayokong makulong. Umalis ka na, tanga. Sinira mo ang sarili mo. Bakit mo ako idinamay? Kung hindi ka sana, mapagmarunong at mapangapi. Bakit nangyari ito? Nagkamali ako. Puta, may kasalanan. Inakit niya ako. Nawala ulo ko. Sumpa ko. Ititigil ko na ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Dahil sa mga ilang beses kitang iniligtas. At sa ating mga taon bilang mag-asawa, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Mahal, ito na lang. Mahal, madumi ang sapatos mo. Lilinisin ko ang mga iyon. Lilinisin ko sila. Ipakakulong ko silang lahat. Ngayon, ikaw na ang susunod. Lucas. Pirmahan mo. Kasulatan ng diborsyo. Aalis ng walang dala? Irog. Ganito ka na lang ba, kalamig? Matapos ang lahat ng pinagdaanan natin. Wala kang karapatang sabihin yan. Trevor, ninakaw mo ang kuwintas ko at ibinigay kay Faye. Ginastos mo ang pera ko para sa mga bag niya. Nililang mo ako para makuha niya ang eroplano ko. Ngayon magsasalita ka tungkol sa nakaraan natin? Wala nang pagmamahalan. Gantihan na lang. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Inakit niya ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Puputulin ko na ang lahat ng ugnayan sa kanya. Huwag mo kong hawakan. Nakayamot ka. Magsalita. Nandito na sila? Mahusay. Perfecto.
Lauren, wala ka talagang pakialam sa ating nakaraan. Naging traitor ka sa akin. Tapos na iyon. Para sa iyo, isang kahabag-habag na lalaking umaasa lamang sa iyong mga limos, ha? Ikaw mismo ang pumili ng landas na ito. Pirmahan mo ang mga papeles. Magpaalam ka man lang ng may dignidad. Umalis nang may dignidad. Masyado akong naghirap para marating ito. Bakit ako aalis? Ano ngayon? Ito ba ay ang huling pakikibaka? Well, alam mo nang eksakto ang ginagawa ko. Gusto kong mapatahimik ka. Pinatahimik? Trevor, nawawala na ba ang isip mo? Sa tingin mo ang pagpatay sa akin ang magdudulot sa iyo ng lahat? Sa tingin mo maiiwasan mo ang batas? Bakit hindi? Kapag wala ka na. Sa daan, hindi lang ang Alpire Corp, pati ang pamilyang Sloan ay magiging akin. Ako na ang mamamayani sa Alpino noon. Wala nang maglalakas loob na tawagin akong binubuhay na lalaki. Anong loko-loko? Oo, loko-loko ako. Matagal na akong baliw. Sira mo ako. Hindi mo talaga ako iginalang. Kung hindi mo ako bibigyan ng paraan, kung gayon, maaari kang mamatay. Trevor, ito ay illegal. Sa palagay mo ba hindi ka hahabulin ng batas? Ang batas? Ako ang nagpapasya ng batas dito. Kayong lahat. Sinira ang mga antikong nagkakahalaga ng 1 bilyon. Sinubukang saktan siya. Kung makalabas si Lauren ng buhay, wala sa inyo. Ang makakatakas. Suportahan ninyo ako? At mawawala ang lahat ng ito. Ako ang mag-aayos ng kabayaran. Malaya kayong lalabas at patuloy na mamumuhay ng Marangyas Alpire Corp. Ngunit kung may magbuka ng bibig. Gina, susundin namin ang sinabi mo. Wala kaming nakita. Oo, wala kaming nalalaman. Nadulas siya mag-isa. Oo, nahulog siya hanggang sa mamatay. Ginong Latham, ano man ang kailangan mo, basta sabihin mo lang. Nasa serbisyo ninyo kami. Oh, handa kaming maglingkod. Faye, masakit ba? Masyado akong malupit kanina. Patawad. Nagbibidahan lang ako. Umaasang papayagan tayo niyang putang iyon na umalis. Sinong mag-aakala? Malupit siya? Kung ganoon, gagawin kong mawala siya ng tuluyan. Mula ngayon, ikaw ang magiging tunay kong asawa. Sige, Trevor. Makikinig ako sa'yo. Mabuti. Huwag kang mag-alala. Ang aking mga tao ay paparating na. Lucas, paumanhin. Napasama ka dito. Ikaw ang tagapagmana ng Moore Corp. Ngunit pinili mong magtrabaho sa Alpire Corp bilang aking katulong. Basta't maligaya ka. Lahat ng aking ginawa ay sulit. Lucas, alam ko, matagal mo nang gusto si Lauren. Ngunit, alam mo ba kung bakit niya ako napangasawa? Anong ibig sabihin mo? Ano? Lauren, irog ko. Naalala mo ba ang aksidente sa kotse noon? Ang tunay na nagligtas sa iyo at nanganganib ng buhay sa pagtulak sa iyo palayo ay si Lucas. Ano? Lucas, ikaw ba talagang nagligtas sa akin? Sa aksidenteng iyon ng kotse? Siyempre ako. Lauren, habang ikaw ay nagbabahagi ng malalambing na sandali sa akin sa ospital at nagpapasalamat sa akin, si Lucas ay nasa ICU pa rin, lumalaban para mabuhay. Bakit hindi mo sinabi sa akin pagkatapos mong magising? Akala ko, mahal mo siya. Ang iyong mga mata. Nagnainingning para sa kanya. Kung masaya ka, hindi ako magrereklamo. Lucas, ang ulol mo.
Naku, napaka-makabagbag damdamin. Bakit nakatayo ka pa riyan? Hulihin sina Lauren at Lucas, pareho silang. Di aalis dito ng buhay ngayong araw. Trevor, naghahanap ka ng kamatayan. Ako? Lucas, makinig. Sino ngayon ang nasa peligro? Hulihin siya. Teka. Trevor. Hindi kaya nakakabagot? Kung papatayin lang sila ng direkta? Ang isang katulad ni Ginang Sloan? Laging hinamak ang mga taong katulad natin, hindi ba? Huh? Babe? Kung gayon, ano ang gusto mo? Si Ginang Sloan ang babaeng pangarap ng maraming lalaki sa Alpino. Edward, Jayden, ayaw mo bang malaman kung ano? Ang lasa ni Ginang Sloan? Huwag mo nga. Ako. Trevor, naaawa ka ba sa kanya? Huwag mong kalimutan na nang ikaw ay makiusap sa kanya kanina, hindi ka man lang niya tinignan. Ano? Bakit ka maaawa sa kanya? May katuturan iyan, Faye, kayong dalawa. Kung makapagpapasaya kayo kay Miss Sloan ngayon, papatawarin ko ang 10 bilyon na utang. Oh. Mr. Latham, totoo ba yan? Hindi pa kami nakapaglibang. Kasama ng isang kagandahan tulad niya. Sige. Gawin ninyo ang inyong makakaya upang mapaligaya si Miss Sloan. Kung gusto mong hawakan siya, kailangan mo munang lampasan ako. Lucas. Huwag mong abusuhin ang swerte mo. Bugbugin natin itong bakla. Hulihin siya? Ako. What? Ang walang kwenta. Sige kayo. Hulihin siya. Lauren, ayos lang. Lucas, dahil nais mong mamatay, gagawin ko iyan. Gawin mo. Hindi. Ganyan? Sloan, bitawan mo ako. Sinabi ni G mo na protektahan ka namin. Bitawan. Hindi. Tigil mo yan. Tigil mo yan. Lucas. Ayos lang ako. Lucas, nasaktan ka ba? David, ayos lang ako. Bahagyang pinsala lang. Pasensya sa abala. Anong nangyayari? Lawrence Sloan, tagapangulo ng Altair Corp. Ang mga taong ito, nagkasira ng aking ari-arian na may lujing lampas sa tinong 1 bilyon. Inihagis nila ang aking asistente, si Lucas Moore, personal kong asistente, at iba pang empleyado ng kumpanya. Gusto kong magsampa ng kaso laban sa kanila kaagad. Opisyal Clinton, hindi pagkakaintindi. Sila ang kumilos. Wala akong alam. Pwede akong magpaliwanag. Sila ang gumawa niyan. Walang kinalaman sa amin yon. Malalaman namin. Pagkatapos ng investigasyon, dalhin ang lahat dito na sangkot sa kaguluhan. Kasama ang dalawa sa kanila, pabalik para sa pagtatanong. Hindi kami yon. Faye, sagipin mo. Ayokong makulong. Faye, sagipin mo. Faye. Faye! Sagipin mo ako! Wag! Sagipin mo ako! Faye, ayokong makulong. Faye, Ginoong Latham. Trevor, ayoko makulong. Sagipin mo ako. Trevor. Lauren, huwag kang magmalaki. Sa tingin mo mapababagsak ako nito? Maniwala ka o hindi. Malapit na akong makalaya sa piyansa.
Binibining Sloan, mangyaring kumuha ng isang tao na sumama sa akin para sa masusing investigasyon. Siyempre, tama lang yan. Lauren, malapit na maging akin ang Alpire Corp. Hindi mo ako matatalo. Trevor, ano ang ibig mong sabihin? Maaari kang maging tagapangulo, pero wala ka na sa pangangasiwa ng Alpire Corp. Karamihan sa mga senior na miyembro ng Lupon ay nasa panig ko. Nasasakop ko ang operasyon at mga pangunahing proyekto. Kapag nakuha ko na ang kasunduan sa Moore Corp at may tatag ang posisyon ko, wala nang kinalaman sa iyo ang Alpire Corp. Sa oras na iyon, maaari kitang palayasin sa kumpanya anumang oras. Moore Corp? Oo. Hindi mo inasahan iyon, hindi ba? Malapit ko nang malutas ang pinakamahirap na problema sa Nashton. Nabuo ko na ang lahat ng detalye kasama ang tagapagmana ng Moore Corp. Sisiguraduhin kong imbitahan ka para mapanood ang seremonya ng pagpirma. Miss Sloan, ang sinabi niya tungkol sa Moore Corp. Tagapagmana ng Moore Corp? Mr. Moore, kailan mo nakamit ang kasunduan kay Trevor? Bakit kaya hindi ko ito narinig? Ilang araw ang nakalipas nagpadala siya ng sulat para sa kooperasyon gamit ang titulo ng CEO. Pero isipin mo, kung matutuloy ang deal na ito, sino ang makikinabang? Si Trevor. Walang mapapala ang kumpanya mo, pero ikaw pa rin ang magsasagot ng gastos. Akala ko desisyon mo ito, kaya ako. Mo? Mahali ko. Hindi ko inasahan na ganun siya kataksil. Sinubukan pang gamitin ang proyektong ito para pagtaksilan ka. Pero malamang hindi alam ni Trevor, tagapagmana ng Moore Group. Pinagsisikapan niyang lapitan, nasa harapan niya mismo. At mismong mga tauhan niya ang nanakit sa kanya kanina. Eksakto. Inanyayahan pa niya ako na dumalo sa seremonya ng lagdaan. Sigurado ako na ang seremonya masyadong maingay. Hindi na ako makapaghintay. Trevor, ligtas na ba talaga tayo? Natakot ako ng husto. Siyempre, kung hindi, wala tayo rito. May makakapagpabagsak sa akin? Minaliit niya ako. Pero, ang ebidensya. Ebidensya? Hindi ako humawak kahit kanino. Ang ebidensyang iyan, hindi makakapagparatang sa akin. Hindi tanga sina G. Sharp at G. Collins. Itutumbas natin ang sisi. Sa mga aga, go mong kasama. Tapos paano naman ang lupon ng direktor? Huwag kang mag-alala. Nakatali na sila sa akin. Kung ako mabisto, hindi sila makakatakas. Dapat nilang protektahan ako. Trevor, ang galing mo talaga. Siyempre. Sa seremonya ng paglagda sa Makalawa, papanoorin ko si Lauren. Kung paano ko siya paalisin sa Alpino. Sure. Well, kung hindi ito ang minamahal naming Miss Sloan, pambihirang tanawin makita ka rito. Trevor, nagkukunwari lang siyang maging tagapangulo. Kapag ang aming pagpirma, kasama ang Moore Corp ay natapos, ikaw ang magiging tunay na nasa pamamahala ng grupo, ni hindi siya. Magkakaroon ng karapatang tumapak sa kwartong ito. Yael, sumama ka sa akin. Trevor, ang upuang iyan ba ay komportable? Siyempre, sobrang comfortable. Malapit na. Ito ang magiging permanenteng pwesto ko. Nakikita mo yan, Lauren? Kasunduan natin sa Moore Corp. Naaprubahan na ng pamilyang Moore
Ang pinakamataas na elite sa pamamagitan nito, kaya kong sakupin ang Alpire. Ang dati mong itinapon sa akin parang isang pulubi, ay natamo ko na ngayon sa sarili kong kakayahan. Ano ang pakiramdam? Sarili mong kakayahan? Trevor, tila wala kang kaalam-alam sa isang bagay. Hindi mo nauunawaan kung ano talaga sa'yo. At kung ano ang ipinahiram lang, babalik ang lahat sa pagmamayari isang araw. Kasama na ang mga tao at mga posisyon. Lauren, tigil mo yung pang-uuyam. Negosyo, digmaan, manalo o matalo. Tingnan natin kung matigas pa rin ang ulo mo pagdating ni G. Moore. Panoorin kita habang pinapaalis kita sa Alpire. Eksakto. Trevor, kapag nalaman niyang sinusuportahan ka ng Moore Corp, masyado siyang mapapahiya para manatili. Gigil na gigil siya, lumubog sa lupa sa kahihiyan. P. Sloan, sa ganitong sitwasyon, bakit mo pa aaksayahin ng panahon? Ginagawa ito ni G. Latham para sa kumpanya. Asawa mo na siya. Nagkamali lang siya, gaya ng maaaring magawa ng ibang lalaki. Ilagay mo muna sa tabi ang iyong pride at humingi ka ng tapat na tawad sa kanya. Marahil dahil sa nakaraan, baka maglaan siya ng pwesto sa iyo para may magawa ka sa nalalabing panahon ng iyong buhay. Eksakto. P. Flat Sloan, dapat mas marunong ka na. Hindi lahat ay kayang makakuha ng suporta mula sa Moore Corp. Si G. Latham ay maraming nagawa para sa kumpanya. G. Zeller, G. Lloyd. Itinatag ang Alpire Corp ng pamilyang Sloan sa katapatan at sipag sa paggawa, hindi pagsipsip. At tiyak na hindi. Sa pamamagitan ng mga kalakal na madiin. Trevor, talaga bang sigurado ka na? Ang Moore Corp ay narito upang makipagtulungan sa'yo at hindi upang panoorin ka na magmukhang katawa-tawa? Lauren, tumigil ka sa paglalaro. Malapit ka ng matalo, nagmamatigas ka pa rin. Kasunduan sa Moore Corp ay nakatakda na. G. Latham, madalas na paunawa mula sa reception. Malapit na dumating ang kinatawan ng Moore Corp. Lahat, manahimik. Narito ang ating mga VIP. Ngayon, saluhin si G. Moore at ang kanyang mga kasama. Nang malakas na palakpakan. Lauren, narinig mo ba iyon? Narito na ang mga tao ng Moore Corp. Malapit ka nang mawalan ng iyong posisyon bilang tagapangulo. Trevor, ang panauhin mong inanyayahan, hindi tila sineseryoso ka. Lauren, ito na lamang ang iyong pagkakataon para lumakas. Dahil sa katayuan ni Ginoong Moore, kailangan niyang sundin ang protocol. Nandito na si G. Moore. Bilisan mo. Palakpakan. G. Tate, maligayang pagdating. Dito. Abala si G. Moore. Ang pagdating ninyo bilang kanyang kinatawan ay malaking karangalan para sa amin. Bref, Sloan. Salamat sa pagdalo ngayong araw. Sa ngalan ng Moore Corp, ipinahahayag ko na. Ang seremonya ng paglagda ay magsisimula na. Opisyal ngayon. Magandang balita. G. Tate, handa na kami. Hayo na. G. Latham, mangyaring maghintay sandali. Patay sa pinagkasundo ang pangwakas na kasunduan. Ang Moore Corp at si B. Sloan, tagapangulo ng Alpire. Ang seremonya ng paglagda ay isasagawa ng kinatawan ng Moore Corp at ni B. Sloan. Gang, Sloan, pakiusap. Ano? Pipirma sa kanya? G. Tate, Malika, CEO Wacom Alpire. Ako ang hawak ng proyekto. Ako ang hahawak ng negosasyon. Bakit ka pipirma? Hindi pwede. Malika. G. Tate, nalinlang ka siguro ng babaeng ito.
Naalis na siya sa puwesto. Si Trevor na ang may hawak ng Alpire ngayon? G. Latham, lagi naming gusto na makipagtrabaho kay Geang Sloan. Tungkol sa'yo, anong karapatan mo na makipagtrabaho sa MoreCorp? Isang bitag. Bitag ito, Lauren. Ikaw talaga ang nag-set up sa akin. Nilusot mo si G tate, di ba? Sa ganitong daya, akala mo makukuha mo ang poder? Managinip ka. G. Tate, hindi ako naniniwala. Hindi desisyon ni G Moore. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siya. Kailangan kong tanungin siya. Ilantad ang tunay niyang kulay. G. Latham, mangyaring kumalma ka. Decision ni G. Moore. HMO para sa iyong pagdudahan. Hindi ako naniniwala kung si G Moore mismo ang magsabi sa akin. Kung hindi ako papayag na pumirma kahit sino. Labas. Sino ang nagpabalik sa'yo? Hindi mo ba nakikita na abala kami ngayon? Gusto kong makita si G Moore. G. Latham. Ano ang nagmamadali? Itong boses. G. G. Moore. Lucas, kumusta ka? Walang paraan na ikaw si G Moore. Akala ko darating siya. Sa totoo lang, ito lang ang talo na. Pinugbog ng husto sa helipad kahapon. Tingnan ninyong lahat. Kumuha si Lauren ng kung ito kung saan. Sinubukan niyang protektahan siya kahapon. Pero, mga tauhan ni Trevor, ibaba siya sa loob ng ilang segundo. Ano? Kahapon? Binugbog ng husto sa helipad? GG, Latham, ito. Anong nangyayari? G, Latham, ikaw, sinaktan mo talaga si G Moore? G. Latham, mas mabuting ipaliwanag mo ang sarili mo. Tahimik kayong lahat. Makinig kayo sa akin. Nadaya tayo ng lupon. Nina Lauren at ng lalaking ito. Hindi siya si G Moore talaga. Isa siyang ordinaryong tao. Laging nasa tabi ni Lauren. Kahapon sa helipad, nagmakaawa siya sa akin. Parang desperadong pulubi. Lauren, napakatuso mo talaga, no? Nang makitang hindi mo ako kayang talunin, nilinlang mo si G. Tate, inilabas ang impostor para magpanggap. Sinusubukan mo kaming lokohin. Oh, tama si Trevor. Maaari akong sumaksi para sa kanya. Para siyang personal na katulong ni Lauren. Lagi siyang kasama nito buong araw. Parang siyang kasangga nito. Marahil ay, nakita mo na siya sa kumpanya, di ba? Oo, talaga. Nakita na namin siya dati. Kung siya talaga ang CEO ng MoreCorp, isusulat ko ang pangalan ko ng pabaligtad. Mga kasama, isipin ninyo, paano siya naging CEO ng MoreCorp? Paano magiging katulong ng iba ang isang CEO? At imposibleng siya ay matalo sa mga tauhan ni Trevor. Walang katuturan iyon. Miss Sloan, hindi natin kayang saktan ang MoreCorp, pero umupa ka talaga ng isang impostor. Lauren, tigilan mo na yan. Umupa ng artista para magpanggap kay G. Moore? Napaka hindi ka pani-paniwala. G. Tate, iminumungkahi kung buksan mo ang iyong mga mata at huwag paglaruan ang babaeng ito. Pagdating ng tunay na CEO, makita kayong nagtutulong guluhin ang lahat? Tingnan natin kung paano mo tatanggapin. Huwag magpalinlang kay Lauren. Hindi siya si G. Moore. Lahat dito ay bitag na inilagay niya para agawin ang kapangyarihan. Ivan, Sloan, lubhang hindi ito naaangkop. Ano naman kung matalo ka? Hindi mo dapat ginamit ang mga ganyang panlilinlang. Eksakto. Kung lumabas ang bagay na ito, masisira ang reputasyon ng Alpire. Trevor, tatawagin ba kitang tanga? O sadyang masyado ka lang matigas ang ulo para makita ang mga kahihinatnan? Lauren, huwag ka nang magpanggap. Sa tingin mo matatakot ako rito. O maluloko nito ang industriya. Sige, kung pipilitin mong ikahiya ang sarili mo, tutiyakin kung malaman mo ang totoo. Salamat sa Diyos. Nakuha ko ang personal na numero ni G. Moore.
nang maipakilala ako sa kanya. Lahat. Ito ang numero ng telepono ng tunay na tagapagmana ng Moore Corp. Trevor, tawagan mo na si G. Moore ngayon. Ilantad ang impostor. Wala nang pagtataguan. Tingnan natin kung gaano katagal niya ito mapagtitiisan. Lauren, kapag nakonekta na ang tawag na ito at ilantad ni G. Moore ang pagpapanggap mo, tapos ka na. Pagdating ng panahong iyon, makikita ko kung paano ka mabubuhay sa Alpino. Lauren, sa sandaling tatawag ako, tapos ka na. Lauren! Ngayong pagkakataon, wala ka nang kawala. Ginong Latham. Mayroon bang problema? Hindi. Hindi pwede. Trevor, ano pa? May sasabihin ka pa ba ngayon? Hindi. Lahat, tapusin na natin ang kaguluhang ito. Seremonya ng pagpirma sa Alpine Corp at Moore Corp ay opisyal na magsisimula ngayon. Hindi. Hindi mo kaya. Hindi ko ito papayagan. Akin ang Alpire. Lahat ito ay akin. Bitawan ninyo ako. Go. Lauren, magsisisi ka. Paano ka nangahas na dayain ako? Alam mo ito noon pa, hindi ba? Dinaya ka? Trevor, hinablot mo ang kredito sa pagligtas ko. Ginamit ang pera ko para sa kerida mo. Ninakaw ang gamit ko para kay Faye. Nakipagsabuatan sa miyembro ng lupon para nakawin ang pondo ng kumpanya. Winasak mo ang sarili mo. Ginawa ko lang. Ibunyag ang ginawa mo sa publiko. Ikaw. Pagnanakaw ng pando? NG, Sloan, huwag kang magparatang ng walang batayan. Walang basehan ng paratang? Zellar, Lloyd, sa palagay mo ba? Ang mga lihim na kasunduan mo kay Trevor ay perpekto? Inabuso niya ang kanyang kapangyarihan bilang CEO nang walang pahintulot. Inilipat niya ang pondo sa R.D. na 120 million sa kumpanyang pantakip na kontrolado niya. At saan napunta ang perang iyon? Gusto mo bang ipaliwanag ko sa iyo ng detalyado? G. Zellar, G. Lloyd, tinulungan ninyo si Trevor magnakaw ng pondo. Peke ang mga proyekto at tumanggap ng malalaking suhol hanggang sa nagawa ninyo. Napalabnawin ang shares ko. Akala mo ba talaga mananatiling lihim ito? Paninirang puri. Ito ay paninirang puri. Lauren, kumasa ka ng ebidensya upang agawin ang kapangyarihan. Gawa-gawang ebidensya. Yael? Basta maalis lang si Lauren sa eksena at matiyak ang kasunduan sa Moore Corp, mapapasa akin ang Alpire. Tungkol sa mga benepisyo sa hinaharap, hindi kayo maiiwan. Trevor, ligtas bang ilipat ang perang iyon sa isang overseas account? Huminahon ka. Malinis ang mga dokumento. Walang paraan para masubaybayan ito pabalik sa atin. Heto. Ang mga piraso ng ebidensyang ito ay higit na sapat para pabulukin ka sa bilangguan. Lahat, iniisip pa rin ba ninyong peke si G. Moore? O iniisip pa rin ba ninyong isa itong pakana na inilatag ko para gawin ng kapangyarihan?
Trevor. Walang silbi ka? Sinungaling ka. Hindi mo ba sinabing walang kamali-mali ang lahat? Hindi mo ba sinabi? Kontrolado mo ang alpire? Sinira mo ako. Winawasak mo ako. Nagsinungaling ka. Sinungaling ka. Tumahimik ka, bruha. Kung hindi dahil sa kayabangan mo, nanggugulo ka saan-saan. Sana ba naging ganito ang sitwasyon? Sinira mo ang lahat. Isisisi mo sa akin? Lahat ito dahil wala kang kakayahan. Wala ka kundi isang binabae na umaasa sa kababaihan. Nilinlang mo si Lauren. At ngayon akala mo malilinlang mo rin ako? Yung mga bag at alahas na ibinigay mo sa akin. Lahat yan binili gamit ang pera ni Lauren. Ikaw, isa kang lubos na talunan. Kalokohan. Pinaghirapan ko. Tumigil kayo. Officer Clinton. Paumanhin sa abala. Trevor, Faye, pinaghihinalaan kayo sa pandarambong ng pera, sadyang pagsasaktan at pag-uudyok ng krimen. Opisyal na inaaresto kayo ngayon. Dalhin niyo sila. Lauren, hindi mo ito magagawa sa akin, Lauren. Asawa mo ako. Lauren, Bitawan mo ako. Ako rin ay nadaya. Pilit niya akong pinilit. Genge, Sloan, patawad. Patawarin ninyo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Himiwalay kayo. Kay Angie, Sloan. Lahat tapos na ang kaguluhan. Magsisiyasat ako sa mga panloob na bagay ng kumpanya. Kung kayo ang unang lalapit sa akin, maaari akong maging mapagbigay sa inyo. Mga ginang at ginoo, maaring nasadlak sa krisis ang Altair, pero matatag pa rin ang ating pundasyon. Pakikipagtulungan natin sa Moorcorp ay magpapatuloy ng mas matatag. Mamaya ay maglalabas ng formal na pahayag upang linawin ang lahat. Hinihiling sa inyong lahat na magulat ng patas at totoo. Lahat. Dito po. Kanang, Sloan. Tapos na ang lahat. Sa wakas, tapos na. Lucas, tungkol sa aksidente sa kotse, salamat. At alam ko, hindi ito naging madali. Nitong nakaraang 3 taon. Hindi iyan totoo. Lahat ay nagkakahalaga basta ligtas ka. Ikaw ang tagapagmana ng Moorcorp. Ngunit nagtrabaho ka para sa akin ng 3 taon, tiisin ang lahat ng walang imik. Talaga bang sulit yon? Oo. Basta para sa'yo. Lucas, bulag ako. Nitong nakaraang 3 taon, nangakong bato bilang hiyas. Ngayon, ang kabit at walang kuwentang tao ay nasa likod ng rehas. Ako'y muling nag-iisa. Gusto mo ba? Subukan? Oo naman. Lauren. Sa pagkakataong ito, hindi na ako muling bibitaw. Sige.